Tao po. Magandang umaga, nanay. Hello. So, ito yung bahay nyo, nanay. Apo. Kumusta po kayo, nanay? Mahirap po ang buhay. Mahirap ang buhay. Anong pangalan nyo po? Carmelita Murillo po. Carmelita Murillo. Murillo. Ilang taon na po kayo, nanay? 58. 58 years old na. Nasaan po sila, kay? Namatay na po. Namatay na. Kailan lang po, nanay? Matagal na po. Matagal na panahon. So, kumusta? Ilan ang anak ni Nanay Carmelita? 6 sila. 6 po sila. Tapos, ano po mga trabaho? Manicure lang po, ma'am. So, ibig niyong sabihin, ang trabaho niyo is manicure and pedicure. Opo. Service po yon. So, magkano po ang kinikita pang mga ganyan, nanay? Kuminsan may salaang ang nagpapamanicure. Isang tao lang sa isang araw. Opo. Kasi mahirap ngayon, nanay, no? Mahirap ang Pandemic. pera. Alangan naman magpapalinis ka pa sa panahon ngayon na imbis na ipambayad mo doon, ibili mo nila ng bigas, Opo. no? O ngayon, Nanay Carmelita, kumusta yung mga anak? Anong mga trabaho ng mga anak niyo po? Yung isa po nga binata ko, may epilepsy siya, kaya hindi siyang makatrabaho. May epilepsy po. Ilang taon po yon? Mga nandiyan siya. Tawag mo si Tito Fidel. Siya po ang siya palang inaasahan ko pero ganyan naman siya. Hindi makapagtrabaho. Hindi po. So, yung ibang anak niyo po, saan po? Saan May nakatira? mga asawa na rin sila, sir. May mga kanya-kanyang asawa na. Iyan, siya ang Ito. So, anong pangalan mo? Fidel Murillo po. Fidel Ramos? Murillo po. Ay, Murillo. Kala ko Fidel Ramos. Nagulat ako. Bumata si President Fidel Ramos. Ilang taon ka na, Fidel? Magte-30 na. 30. So, anong trabaho? Wala po nagko-construct, extra lang po sa labor, construction. Construction. So, nabanggit ni mama mo, meron kayong karamdaman. Yung epilepsy. So, kahit gustuhan nyo man na magtrabaho, ang epilepsy parang bawal ata sa init. No? Hindi pwedeng mainitan ng sobra. So, kahit gusto nyo magtrabaho, kailang nakaalalay kayo sa trabaho nyo at baka kayo ay sumpungin doon sa trabaho nyo. Naranasan mo na ba, Fidel, yung nagtatrabaho ka na sinumpong ka sa sakit mo? Opo. Naranasan ko na. So, hindi mo na malaya na bigla ka lang Bigla matumba, lang po, makukulap, bigla lang. mangingisay, ganun. Opo. So, anong remedyo pag ganyan? May gamot po ba? May maintenance po ba sa ganyan? Mayroon po siya. Meron kay maintenance. Ayun, pag may trabaho siyang malayo, hindi ako mapakali. Iniisip niyo po, Iniisip ko siya. baka anong mangyari? Yun, yun lang ang ko. Nahihirapan nga rin ako sa O bakit naiyak si Nanay Carmelita? Iya kasi ako sa kalagayan ng dito sa Iniisip niyo po, kahit bawal sa kanya magtrabaho, nagpupursige pa rin siya, naghahanap pa rin siya ng parang para makatulong sa inyo. Wow, ang bait naman ni Fidel. Fidel, alam mo ang nakaramdaman mo, di ba? Pero bakit nagtatrabaho pa rin kayo sa kabila ng karamdaman nyo na alam naman na mahirap po yun at delikado sa inyo? Siyempre para makatulong din po. Para makatulong kayo sa mama mo. Bakit napaluha at napaiyak ni si Fidel? Ha? isip. Kahit mahirap na alam mong delikado, ginagawa mo pa rin, alang-alang sa kagustuhan mo na makatulong ka. O di ba mga kababayan, no? Si Fidel ay isang merong karamdaman pero kahit ganun pa man sa kabila ng karamdaman niya, pinipilit pa rin niya magtrabaho. Sabi nga ni nanay kanina, ni Nanay Carmelita, pag nasa malayong lugar siya at nagtatrabaho, iniisip niya, inaalala niya at baka anong mangyari dito sa anak niya. Totoo nga naman yun, baka mamaya ang iwasan mo lang, Fidel, nung yung mag-akyat-akyat. Ayun nga. Diba? Yung mag-akyat-akyat, baka mamaya siyempre, di maiwasan, matataas yung iba na may building, matataas. And then baka mamaya, wag naman sana, no, Kung naman sana mangyari. makaakyat ka and then biglang himatayin ka, biglang sumpungin ka nandun sa itaas. Wag naman sana. Kailangan doble ingat ka rin, ha? Kasi alam mo na meron kang karamdaman na ganyan na hindi mo alam, bigla ka sumpungin, no, na hindi mo alam yung kung anong oras ka sumpungin, and then mahulog ka, delikado. May sakit, siyempre may sakit ako sa puso. Opo. Nauuna akong mahimatay sa kanya. Pag nakita mo yung pag sinusumpong pag ko siya. nakikita ko siya, hirap niya. Kailangan pag Ako pumasok kayo sa construction, sabihin nyo doon sa foreman,
para alam, no, para aware din sila kung ano na yung pwede mong gawin, trabaho, na hindi ka mautusan na akit-akit ka ng building kasi delikado sa inyo, no? Fidel. So, kumusta dito sa loob ng bahay? Kailan dalawa nakatira? Opo, yung mga apo ko. Mga Nandyan apo, na. bakit Oo. nasa dito nakatira sa inyo? Opo. Sino-sino ang nakatira dito Yung sa inyo anak nakasama niyo sa kong- bahay? Yung anak kong 5 ang anak. Nandito din po nakatira. Nandito po. Dito po siya nakatira sa akin. Tapos, Si kami nga 2. Tapos yung mga apo ko, marami silang mga apo. nandito sa inyo, mga ilan po ang apo niyo nandito sa loob ng bahay, Nanay Carmelita? 10. 10! Nagkasya kayo dito? Opo. Paano magkasya? Nakatayo lahat? Ganon? Hindi naman po. Ayos naman yung Dikit-dikit lang po matulog. Dikit na lang Dikit-dikit po. matulog. Opo. Wala nang galawan yon. Pag anong pwesto mo, yun na yun. Sige, wag ka nang gumalaw dyan ha. Masasagi ako. Meron sa upuan, meron sa baba, sa ibaba. Ganun lang po ang buhay namin. So yung isang anak nyo po, may isang anak. Ilan ang anak? 5. Yung isang anak nyo po, 5. May 7 po. may 7 pa. Dami ko ako. So ibig sabihin, yung mga asawa nila nandito rin nakatira. Mga Wala kanya-kanyang mister nila. Ano po, hiwalay po yung mga Wala. asawa po nila. Iwalay po. Hiwalay po. Ako nga nangungunsi mission ma. Sa lahat. Ibig sabihin na ni Carmelita, kaya pala yung iyak nyo kanina, no? Ang laki ng luha nyo kasi meron kayong pinaghuhugutan bukod pa po dito sa pinoproblema nyo kay Kuya Fidel, meron pa kayong pinaghuhugutan. Yung isang anak, 5 ang anak hiwalay sa asawa. Yung isang anak, 7 ang anak hiwalay sa asawa. So sa mga katutal, ang apo nyo na nandito 12 plus dalawa plus yung nanay Opo. 12, 14 plus kayo 16 kayo dito nakatira sa loob ng bahay na ito, sa kubo-kubo itong bahay na Wala lang ito. kami kuryente, madam, na ano lang kami, yung silawan, Lampara. lamparaan. Lampara, kailan buo yung 16 na yon kasi lampara lang, madaling bumuo. Lampara lang ilaw namin. So, nanay, balikan natin. Paano nangyari yung dalawang anak mo, may mga kanya-kanya ng asawa, and then 5 ang anak, no? And then mga apo, ang dami. Nasaan na po yung mga mister nila? Iniwanan po yung mga, Bakit anong dahilan, nanay? Bakit iniwan nila? ewan ko po kung Okay lang sana yung nanay kung iniwanan nila, kung hindi na sila magkakasundo bawat isa. Sana. Pero, yung obligasyon doon sa mga anak nila, wag nilang baliwalain. Sana. Wag nilang takasan. Alang-alang doon sa mga bata. Paano yung hanap buhay, nanay? Paano yung buhay nyo sa araw-araw na napakadaming kumakain sa araw-araw? May almusal, may tanghalian, may hapunan. Saan nyo, nanay, kinukuha? Sino po ang katuwang nyo doon bukod dito kay Kuya Fidel na napakabait ng pag anak? si Fidel may trabaho, siyang nagbibigay sa akin. Pag nakamanicure ako, kahit isa lang o 2, pinagkakasya namin sa pagkain namin. Yung mga anak nyo po, yung mga nanay ng mga anak. Yung nanay niya, Apo po. minsan may maghahanap ng trabaho, minsan wala, ganun. Ganun lang buhay So sa namin. makatuwid, Lola, kayo lang po talaga ni Fidel ang magkatuwang para doon sa malaking pamilya na nandito sa loob ng bahay. Paano po yung Lola? Pag wala kayong manicure, ano pong mangyari? Naghanap ako ng maglabada. Kaya 5 months, Naglalabada ka po kayo, Lola. Ilang taon po kayo uli, Lola? mga 58 po. 58. Malapit na po kayo senior, Lola. Pero parang lahat ng problema kayo po ang At ako lahat, pumasaan. talagang pumasaan ako lahat, nagtrabaho. Kaya nga namang problema, kapayat ko na niya. Diyos ko po, Lola. Pero dahan-dahan na po sa trabaho, Lola, ha? Ayun lang No? po. At syempre, ilang taon na po yung mga apo niyo, Lola? Mayroon Pinakamapanganay, ilang taon na po? Pinakamatanda? 18. 18. 18. Saka, yung 14, ay 14. 12. ganun. So yung 18, Lola, pwede na po yung turuan, no? Pwede na po yung turuan, maghanap ng trabaho. Sila ba ay nag-aaral po, Lola? Nag-aaral. Nag-aaral. Total ngayon, modular naman yung pasok, no? Pwede silang gumawa ng paraan, matulungan. Kasi, Lola, 16 po kayo kumakain araw-araw. Paano po, no? Paano po makakayanan nyo? Minsan po, wala. Wala naman akong... So naranasan yung Lola na hindi nakakakain? Opo, talaga. Totoo lang yan. Naranasan namin yung hindi kami kumain, pero sakripisyo lang. Talagang tinitiis ko. Sabi ko nga sa mga anak ko, paano na ako ang namatay,
paano na kayo? Sabi ko, Sinasabi niyo po, nanay, kung kayo ay mamatay na, paano ang buhay nila? Oo. Kasi parang sila ay nakaasa sa lalo inyo. ito. Naalala niyo po ito. Oo. Kasi siya ang ano. Ay, sana, sabi ko sa Panginoon, huwag mo muna ako kunin. Kasi, Inaalala niyo po yung anak ng lalaki. napapayak lang ako sa buhay namin kasi. Opo. Kaya kanina po, sabi ko si Lola parang may pinagdadaanan. Tama nga po yung aking kutob dahil sabi nyo, kayo na halos ang nagpapakain, no? At katuwang nyo si Fidel, 16 dahil ang dami yung apo, no? Hiwalay sa mga anak, hiwalay sa mga asawa yung mga anak nyo, no? At walang sustento sa mga apo, walang sustento sa mga bata. Nag-asawa ng iba. Naghanap naman po ng katulong siya. Extra. Kahit man lang bigas, Lola, linggo-linggo magbigay sa mga bata. Wala po. Hindi sila nang bibigyan. Ginawa lang nila yon, and then binuo, tapos inilabas, tapos Yun nga wala po. na. Wala na po. Wala na silang pakialam. Ganun sila. Ang Hindi mga- sila nahabag doon sa mga anak nila na hindi na naisip ano kaya ang kinakain ng mga anak ko, ano kaya nagugutom kaya sila. Sana- Walang ganun. Wala naman. Ako lahat ang nag-iisip kung paano kakain, kung paano kami mabuhay sa araw-araw. Oh, inaano ko kahit may Hindi sakit kayo ako. pwede magpahinga, Lola Carmelita. Kasi kung magpahinga kayo, walang makain sila. Wala talaga kami pagkain. Kahit masakit ang pakiramdam nyo, yung Oo. katawan nyo, kahit meron kayong Opo. iniinda, meron kayong nararamdaman, pilit yung Opo. lumabas ng Bumabangon bahay ako. para maghanap kung saan makadiskarte. Opo. Ganun ako. Ang bait ng Lola. Naman ako. So ayan mga kababayan, no, ako sumakit naman, parang nadurog na naman yung aking puso, no. Isang Lola, 58 years old mga kababayan, no, may mga anak, may anak sana lalaki na katuwang, kailang may karamdaman, no, kahit nga may karamdaman pero saludo ako dahil gumagawa pa rin siya ng paraan at pumapasok pa rin bilang construction worker. And then yung mga anak ni Lola na mga babae, nag-aasawa, dito rin tumira, no. At ang masakla pa mga kababayan dahil maraming anak, yung isa 7 ang anak, yung isa 5 ang anak, no. And then iniwan ng mga asawa, ng mga mister nila na walang pakialam, na walang sustento, na natatanggap para din sa mga bata. And then sa mga katuwid mga kababayan, si Lola at si Fidel ang bukod tanging pinagkukuhanan nila ng pagkain, naghahanap buhay. At sabi nga ni Lola, madalas yung hindi sila kumakain, no? Dahil ano lang naman yung manicure, bihira na naman ngayon mag-manicure dahil sa hirap ng buhay, magpalinis ka ba ng kuko mo o sa paa mo, pambili mo na nga lang din ng bigas dahil sa hirap ng buhay. Pero si Lola gumagawa, kung walang manicure, sa edad ni Lola na 58 years old, naglalabada pa rin, no? Sabi ni Lola, please, Lord, bigyan mo pa ako ng mahabang buhay, no? Dahil doon sa mga apo niya at sa mga anak niya, no? Diyos ko po mga kababayan, ito yung pinaka-problema natin, no? Anak tayo ng anak, no? Okay na sana yung magkababayan, mag-asawa ka, sige mag-asawa ka. Pero kailangan bumuo ka ng pamilya. Isipin mo, wag kang mag-anak ng madami na alam mo naman ang buhay at alam mo yung kakayahan mo na hindi mo kaya magpakain ng maraming anak, no? Kasi hindi tulad nung araw na kahit marami kang anak, kayang-kayang buhayin at kaya-kayang bigyan ng magandang edukasyon nung araw. Ngayon kasi yung henerasyon ngayon, iba na, no? Ang ginagawa ngayon, anak na ng anak na marami, hindi nila tinitingnan kung iyon ba ay kakayanin na paaralin, no? Mabigyan ba nila ng sapat ng pangangailangan sa araw-araw. And then, pag naghiwalay, wala nang pakialam. Basta hiwalay na lang at hindi na magbibigay doon ng sustento sa mga anak na akala niya para siya nag-iwan ng buti pa yung aso. Kahit nga ako aso, hindi ko maiwan-iwan yung aso na hindi ko bibigyan ng pagkain, no? Napakaano ng puso, hindi malang mahabag doon sa ginagawa nila ng pabayaan at nakayanan nilang hayaan na lang nila yung mga anak nila na iniwan dito. At kawawa si Lola. So ayan po mga kababayan, biro nyo po sa kubong ito, no? Sa kubong ito yung pamilya, no, na 16 po ang nakatira diyan sa loob na yan, no. Ang dami mga apo, and then si Lola nag-iisa sa buhay, yung mga anak, no. Sabi ko nga kanina, wala din mga trabaho, extra lang yung mga nanay ng mga anak, and then yung mga mister wala nang pakialam.
So si Lola ang tanging gumagawa ng paraan. So kaya nga nabanggit ni Lola kanina na talagang naranasan nila at madalas nilang naranasan na walang makain. So ayan. Okay Lola. Okay Lola, kahit papaano, hindi namin akalain na ganun kadami yung tao dyan sa loob, no? Kasi yung aming ginagawang ayuda, pangtawid gutom, doon sa mga kababayan natin na lubos ng ilangan na tulad nyo. Hindi ko rin po akalain Lola na ganun kayo kadami dyan, na 16 kayo lahat, no? 16 kayo lahat. Meron kaming iaabot sa inyo, no? At pagpasensyahan nyo na yung aming handog. At sana kahit papaano makaluwag-luwag sa isipan mo at kahit papaano makatulong sa iyo, ha? Okay. So Lola Carmelita, anong sinasabi nyo po doon sa anak nyo, nanay ng mga apo nyo, na syempre sa dami ng obligasyon nyo po at hindi nyo kakakayanin, ano ang napag-usapan nyo po? Nag-anuhan ko naman yung sasabihan ko sila. Sabi naman nila, anong magagawa nanay mo? Awan pa'y mapasukan. Maglabandera. Katulad nyo po, nakakayanan nyo pa maglabandera sa edad nyo po. Kaya ko po. Kahit nahihilo ako, ayos. Hindi po pwede Lola. Paano po pag hindi na po kayo ng katawan nyo? Kawawa po kayo, magkakasakit po kayo. May sakit ako sa puso. O tapos may sakit pa kayo sa puso Lola. Kailangan sila, kasi mas bata pa sila, itong mga nanay ng mga apo nyo po, gumawa ng paraan. Kung walang mapapasukan, maraming pwedeng gawin. Halimbawa, maglabandera, no? Magkasambahay. Total yung mga bata, marami naman dito ang magagayad, magbabantay sa mga anak niya, no? Yun ang gagawin nila. Yung isang anak din po, ganun din po ang gagawin. Hindi yung kayo talaga lahat ay iasa sa inyo. May edad na po kayo at napakapayat nyo na ngayon Lola, o tapos may sakit pa kayo. Paano pag bumigay yung katawan nyo? Paano nga sila? Anong gagawin nila? Yun lang ma'am ang inaano ko. Paano na ang mga anak ko? Ngayon Lola, kaninang umaga, ano po ang inalmusal? 16 kayo. Ano po ang kinain nyo? Ano po ang inalmusal nyo? Kape po, bumili ako ng kape. Naghati-hati na ang mga apo ko at saka tinapay. Hati-hati. Hinahati-hati ko, pati sa pagkain, 1 kilong bigat. Hinahati-hati ko. Halimbawa, magsaing kayo ng 1 kilong bigas. Isang kaldero yon, 1 kilong bigas. 16 kayo. Paano nyo po ginawa yung paghati-hati? Paano nyo po ginawa? Nahati sa plato po. Ati-ati, nanay ko kunti naman. Sabi yung mga apo ko, sabi ko kunting tiis lang, mga apo. Ibig nyo sabihin Lola, pag once na magsando kayo ng kanin, hindi pwedeng sila ang kukuha. Kayo po ang isa-isa, bawat isa sa kanila kayo po maglagay para talaga lahat makakain kahit kunti lang. Kailan nagrereklamo yung ibang apo mo, bakit kunti lang? Kasi pinagkakasya nyo po. Pinagkakasya ko talaga para makakain kami lahat kahit papaano. Malagyan siya namin. Gaano kasakit na nanay, no? Naging magulang na rin kayo, naging lola na rin kayo. Gaano kasakit na makita mo yung isang apo mo o anak mo na gusto pang kumain pero ito lang talaga ang kaya mong ibigay. Siyempre masakit sila. Masakit talaga sa dibdib ko pero tinitiis ko na lang. Anong magagawa ko? Wala naman ako kamag-anak dito. Kaya hindi naman ako taga rito. Kaya, So ngayon Lola Carmelita, ano ang plano mo? Ano naman ang makakain nyo? Maihain nyo ngayong tanghalian? Anong meron kayong pagkain dyan? ano kanin po? Tapos, Bigas. Bigas. Anong uulamin nyo mamayang tanghalian? Wala po. Wala Ang pa, ulam pero may bigas na naman. kayo. Wala po. Wala pang bigas. Oh, Anong oras na? Pag naka-manicure ako. Kaya may dala-dala kayong supot dahil lalabas kayo at magmamanicure muna, and then pag uwi, doon pa kayo bibili ng 1 Opo. kilong bigas. Isang Ibig kilo. sabihin, gutom mo na bago kain. Opo. Anong oras na? Habang naglalakad kayo Lola Carmelita, iniisip niyo po sana makarami kayo, sana Ayun nga po. meron akong maibit-bit na bigas at Opo. meron akong ipapakain sa mga apo ko. Opo. Ganon lagi. Ganun lagi ang isip ko. Sana apo bigyan mo ako ng biyayang marami para yung mga apo ko kumain sapat. Ayun lagi ang Okay nasa Lola, isip ko. yung mga iniisip mo lagi, kahit papaano, meron akong ibibigay sa iyo. Okay, pasok Jacoy. Anong meron? Meron tayong 1 sakong bigas, Lola. So sabi niyo wala kayong bigas, ayan, meron na kahit papaano, no? Na kahit ilang araw mga kababayan, yung mga apo ni Lola, makakain man lang na hindi yung nakabudgeted, no? Kailangan kahit makakain man lang sila Lola yung tamang kain na gusto nilang kumain na mabusog sila, no? So ayan, and then meron na tayong mga grocery.
Maraming salamat po sa inyo na tumulong sa amin ako. Maraming salamat. Makakakain na rin kami sa wakas. O sabi ni Lola Carmelita, makakakain na rin kami sa wakas, na hindi yung pinipigilan mo yung sikmura mo kahit gusto mo pang kumain pero hindi na pwedeng magdagdag dahil kailangan kunti-kunti lang para makakain ang lahat. O Fidel, anong mensahe niyo po sa ating sponsor? Maraming pong salamat sa nagbigay ng ng mga bigas at saka groceries. Ayan, walang anuman, pero sa akin lang Fidel ha, masasabi ko lang tama yung ginagawa mo, gumagawa ka ng paraan, diskarte para makatulong dito sa nanay mo, pero mag-ingat ka ha, doble ingat, lalo na sa ginagawa mo construction, mahirap po Uy, yun, kalala. mag-ingat kayo. Okay, bukod pa yan nanay, anong madalas inuulam ng mga apo nyo nanay? Minsan tuyo, itlog, ganun lang. Minsan bagoong, ilalabay nila sa kanin. Huwag kayo masyado apo sa bagoong, kay magkakakin kayo kuna. Ibihira lang sila kumakain ng karne. Bihira po ko, wala nga pambili. Okay Lola, bili kayo ng masarap na pagkain mamaya at pagsalusaluhan nyo mamaya. Maraming salamat po sa ating pioneer sponsor na talagang mula noon hanggang ngayon patuloy sa pagmamahal sa mga kababayan natin na lubos na nangangailangan na tulad nila Sir Elmer and Ma'am Lily Nalapo from R&M of Las Vegas, sa ating silent sponsor, and S&Y Furniture and Jessica Eugenio from Palmdale, California, USA, and Ma'am Esther Gordon from Canada. Maraming salamat po sa inyong ginantoang puso na walang sawang sumuporta sa ating munting adikain. No, isa na naman pamilya ang napasaya natin, no. Itong pamilya na kay dami-dami nila dito sa loob ng kubo na ito, na hindi nila alam kung saan sila kukuha ng pang-araw-araw ng pangangailangan. Pero kahit papaano nakagagawa ng paraan si Lola Carmelita. Maraming salamat po sa inyo. Nawa ay pagpalain ka ng Panginoong Diyos araw-araw. Bigyan pa ng maraming blessings, bigyan pa ng maraming bigyan pa ng mahabang buhay at bigyan ng kalakasan ng katawan sa araw-araw upang sa ganon marami pa tayong masagip ng mga kababayan natin na lubos ng nangangailangan. Maraming salamat. So mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan paki-share at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye!